Samantala, napaluha na lamang ang umano'y dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga habang binabasa ang nilalaman ng kanyang supplemental affidavit sa pagdinig ng Kamara. Dito, nilinaw ni Madriaga na hindi totoong 11 araw na gastos ang 125 million pesos confidential funds ng BICE, kundi naubos lang umano ito sa loob ng 24 oras. Ang detalye niyan sa report ni Vel Custodio. 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Hindi napigilan ni Ramil Madriaga na maging emosyonal habang binabasa ang kanyang supplemental affidavit sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Inilahad ng dati umanong aide ng BICE ang umano'y paghahatid ng malalaking halaga ng pera sa utos ng BICE. Ayon sa kanya, noong December 20, 2022, inutusan siyang makipag-ugnayan kay Colonel Dennis Nolasco para sa mga delivery sa Laguna at Quezon City. Aniya, mga duffel bag sa may lamang mga bundle ng pera na aabot sa 35 million pesos bawat isa ang kinuha sa DepEd at ipinamahagi sa iba't ibang destinasyon. Giit niya, hindi 11 days, kundi mas mabilis na nagastos ang 125 million confidential funds. Naubos na yung 125 million na OVP confidential funds sa loob lamang ng 24 hours. Opo, exactly po, 18 hours po siguro. Pinatunayan din sa pagdinig ang ilang mga larawan at video na nagpapatunay na magkakilala sila ng vice-presidente. Inamin din ni Madriaga na nagsilbi umano siyang dummy para sa milyong-pisong transaksyon na may kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsumite naman ng waiver of bank secrecy si Madriaga bago umalis ng hearing para ma-cross-examine sa kanyang bank accounts ang mga pahayag niya sa supplemental affidavit. Ayon naman sa legal counsel ng BICE, si Madriaga ang weakest link ng impeachment case laban kay VP Sara. Giit niya, hindi mapatutunayan ang mga paratang tungkol sa cash deliveries at phone transaction at kulang ito sa kredibilidad. Dininig din na House Justice Panel ang 36 specimen signatures na isinumite ng National Bureau of Investigation kaugnay ng mga tumanggap na confidential funds. Batay naman sa ulat ng PSA, wala sa opisyal na record nila ang mga pangalang nag-receive ng confidential funds, kabilang ang Mary Grace Piatos, Michael Sequoia at Kokoy Villamin, maliban sa Irene Tan na isang common name. Sinabi naman ng Commission on Audit at tinanggihan nilang appeal ng Office of the Vice President at pinagtibay ang disallowance sa mahigit 73 million pesos confidential funds noong December 2022. Ayon kay COA Auditor Attorney Gloria Camora, nabigo ang OVP na maipaliwanag ang kaugnayan ng mga gastusin sa confidential activities. Inamin naman ni Attorney Michael Poa na tumanggap siya ng cash envelopes pero bilang reimbursement. For example, Your Honor, that incident that we were pertaining to, the same incident close to December, because we had to host, alam niyo na, yung fellowship ng media, kinulang po yung budget ng DepEd, so naglabas ako ng sarili kong pera. So that's what happened. Now, in other incidents, similarly, that's why I had to really categorically say that these were reimbursements for personal expenses that I personally shelled out po. Bagamat minigyan ng pagkakataon na mapakinggan ang BICE, hindi siya sumipot sa impeachment hearing. Samantala, ipinapasabina ng komite si former Senator Sonny Trillanes kaugnay ng mga aligasyon sa mga ari-arian ng vice-presidente. Ipinatawag din ng Anti-Money Laundering Council para sa mga ulat ng mga umano'y kaduda-dudang transaksyon na may kaugnayan kina VP Sara at sa asawa niyang si Attorney Manasseh Scarpio mula 2006 hanggang 2025. Inaasahang haharap sila sa susunod na hearing sa April 22, kasama ang Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission para sa mga usapin kaugnay ng umano'y unexplained wealth ng vice-presidente. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.